Lahat po tayo mga linggo. May trabaho po ako, pastor. Ay, Kuya JM pala, bakit tatawag sa sarili kang pastor? Walang masamang maging mayaman. At walang masamang mas blablabla. Walang matam siya ba? Walang masama kung unais mo pang magmamasamang blablabla. Walang hindi masama na kung gusto mo pang magmasma ng mga taong sa nila kayo hanggang sa mali pa magkita. Mas mababa ang pera, ano sinasabi ng Biblia patungkol sa pera. Sabi po ng ilan na masama yung pera, kasalanan ang pera. Okay? So, pag nagkakasala kapag may pera ka. So, sagot po natin dyan, hindi po. As sinasabi nila, the money is the root of all kind of evil. Pero hindi po. Basta natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 sa English version. For the love of money is the root of all kind of evil. Sa Tagalog ng 1 Timothy chapter 6 verse 10 ay sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po yung pera mismo yung kasalanan, yung kasamaan, kundi yung pag-ibig po sa pera or salapi. Kasi kung titignan po natin, lahat tayong mga tao, kailangan po natin ng pera. Kailangan natin ng pera para po tayo mabuhay sa mundong ito. Kung wala kang pera, hindi ka mabuhay. Depende lang syempre kung may nagsusupply sa iyo. Okay? Lahat po tayo mga tao, kailangan po natin ng pera. Okay? Kahit gaano ka, lahat tayo. Alay, nawala ako, may pera ka ngayon. Hindi, joke lang. Pero syempre, may posibilidad na may pera ka ngayon. O, diba? Big brain thinking, mindset ba mindset? Pero yun nga po mga kapatid, no? Bibigyan natin ng tatlong dahilan kung bakit naging masama ang pera. Ulitin ko, wala masama sa pera, pero yung may tatlong dahilan kung bakit naging masama ang pera. Una is the love of money. So, ayun nga sa 1 Timothy 6:10 na the love of money is the root of all kind of evil. Okay? Para nakikita na, or para malalaman na minamahalan natin yung pera, simple lang. Pag mas inuuna mo na yung pera mo, kaysa sa atin Diyos. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, seek first the kingdom of God and righteousness, and these things shall be added unto you. So, kung ikaw ay mas inuuna mo yung pera kaysa sa atin Diyos, ibig sabihin yan, ginadjust mo yung pera mo. Ginagawa mong Diyos yung pera mo, sinasamba mo yung pera mo. Even though di mo niluluhuran, even though di ka nag-aano kung ano mga pagsamba yung pero yung pag-una mo pala sa pera mo kaya sa ating Diyos. Halimbawa, may trabaho po ako tapos linggo. May trabaho po ako, pastor. Ay, Kuya JM pala, bakit tatawag sa sarili kang pastor? May po ako, may trabaho po ako. Ay, may po kasi ako, kailangan po kasi akong gawin para kumita ako. Basta po, madayo akong So, nakikita mo, pag mas inuuna mo yung pera mo, kaya sa atin Diyos. Dapat kapag may gawain, umatan tayo ng gawain. Lalo na pag Sunday. Pangalawa po ay the lack of money. Ano po ibig sabihin ko dito? So, ibig sabihin, the lack of money, kapag wala or onti yung pera mo. Kung titignan natin, ano ba yung nagagawa or ano ba yung reason ng mga taong gumagawa ng krimen? Diba yung wala po kasi akong pera kaya ako po nagawang mang ganito. Wala po kasi akong pera kaya nagagawa ko yun Okay? Yung the reason, yung halos reason nila kung bakit sila nakakagawa ng masama, nakakagawa ng krimen, dahil wala silang pera. Okay? So, ayun. Dahil sabi nga nila na kapag wala kang pera, kakapit ka talaga sa patalim. Ewan ko kung anong kasabihan yun. Basta, alam ko kung kasabihan yun. Na kakapit ka sa patalim. Okay? At next naman po is the lot of money. So, ibig sabihin, kahit may pera ka, walang masamang maging mayaman. Okay? Walang masamang maging mayaman. At walang masamang blablabla. Walang masama kung unais mo pang walang hindi masama na kung gusto mo pang hindi masama or walang masama kung mayaman ka na gusto pang mas yumaman ka. Okay? So walang masama sa ganon.
Pero, kung may kita natin, yung sa prodigal son, yung isang anak, kinita tuloy, kinuha niya na sa ama niya yung mana niya. Kaya ka na yung mana ko. Kung titignan natin ng babae siya, or siya pogi niya. Joke lang, ng babae siya. Kumbaga nilustay niya sa mga walang kwentang bagay, yung pera, o yung mana na kinuha niya sa kanyang tatay. So, ulitin ko po yung 3 points ko sa inyo: the lack of money, the love of money, and the lot of money. So, ulitin ko, walang masama sa pera. Pero pag basta yon, walang masama sa pera, walang masama kung wala or konti yung pera mo, walang masama kung ikaw ay madaming pera. Sana all may pera. So, wala po pumapad ng gusto ko ibahagi sa inyo. Stop yung bahala kayo natutunan. Sana nala kayo hanggang sa mali pa magkita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pag-pray po kayo ng Panginoon. Diyos, mag-ingat kayo lahat. Palagi. Bulol po talaga. Kabit nila po yung dila ko at wala akong boses.